Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Magandang araw, gusto ko lamang batiin at bigyan ng shoutout ang ating mga viewers na si Severino Yaplag, Lislen Carnacion from Taysan, Batangas, Ariel Colanan from Binyan, Laguna, at Nene Habasa 628 from Cavite. Noong unang araw ng buwan ng July, nabulabog ang tahimik ng bayan ng Dumilinao, Zamboanga del Sur. Sa isang kalye, bigla na lamang bumulugta ang isang pulis sakay ng kanyang motor matapos siyang tambangan ng isang riding in tandem. Pero ang mas nakakagulat dito, isa sa mga suspect ay kapwa pulis ng biktima. Ang biktima ay kinilalang sa Police Corporal Armaejo Hordanal na mas kilala bilang Joe, 36 years old. Si Joe ay may 5 kapatid at lumaki sa isang simpleng pamilya. Inilarawan si Joe ng kanyang pamilya at mga kaibigan bilang mabait, matalino at medyo mahiyain. Bata pa lamang, pangarap na ni Joe na maging isang magiting na pulis, hindi lamang para makapaglingkod sa bayan kundi para may ahon sa kahirapan ang kanyang pamilya. Nang siya ay nagkolehiyo, nag-aral nga si Joe sa Pagadian Capital College at kumuha ng kursong criminology. Makalipas naman ang ilang taon nang nakagraduate nga si Joe at naging isang ganap na pulis. Pero hindi naging madali ang naging paglalakbay ng lalaki bago siya tuluyang nakapasok sa serbisyo. At dahil kailangan na niyang tulungan ang kanyang pamilya, napilitan na si Joe na subukan ang ibang trabaho. Habang siya ay nagtatrabaho, nag-ipon na din si Joe para meron siyang ipanggagastos sa kanyang pag-apply. At taong 2017, nang siya ay natanggap na nga sa Philippine National Police. Walang pagsidlan ng saya si Joe dahil matapos ang napakahabang panahon, sa wakas ay nakamit na niya ang kanyang mga pangarap na maging pulis. Hindi pa agad dineploy si Joe sapagkat kailangan niyang munang sumailalim sa iba't ibang uri ng training at seminar. Makalipas ang 1 taon, siya ay napabilang naman sa 2nd Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company. At ang pagiging pulis nga ay isang mabigat na sakripisyo. Kinakailangan na ang isang pulis ay may disiplina at tunay na malasakit sa kapwa. At lahat nga ng iyan ay taglay ni Joe at inilarawan siya bilang tapat na pulis, maasahan sa tungkulin at laging handang tumulong sa iba. Sa bayan ng San Miguel, nakilala nga ni Joe ang isang guro na nagpatibok sa kanyang puso. Kalaunan, nauwi na sa kasalan ang kanilang pag-iibigan at nagbunga pa ito ng 2 mga anak. Binuo nga ni Joe at ang kanyang asawa ang kanilang masayang pamilya. Ang pulis ay naging isang mapagmahal na asawa at responsableng ama. Madalas naman nakulang ng oras si Joe para sa kanyang pamilya at bumabawi naman siya sa mga ito kapag wala siya sa duty. Palagi din niyang tinutulungan sa gawaing bahay at pag-aalaga sa kanilang mga anak ang kanyang misis. At sa bawat pag-alis nga sa bahay ng mga pulis na gaya ni Joe, walang kasiguraduhan kung makakabalik sila ng ligtas sa kanilang mga mahal sa buhay. Bagamat natupad na niya ang kanyang mga pangarap na maging isang pulis at meron na siyang isang masayang pamilya, hindi tumigil si Joe sa pagbuo ng mga pangarap. Isa na nga doon ay ang mabigyan ng maginhawang buhay at magandang kinabukasan ang kanyang mga anak. At dahil lumalaki na ang kanilang mga anak, nagdesisyon si Joe at ang kanyang asawa na magtayo ng isang negosyo at makakatulong upang matugunan nila ang kanilang araw-araw na pangangailangan. At upang makakuha nga ng puhunan sa itatayo nilang negosyo, nagdesisyon ang pulis na mag-loan. Ang mga pulis ay mayroong pribilehiyo na manghiram ng pera sa mga exclusive institution na nagpapautang sa kanila na may mababang interes. At sa Armed Forces and Police Savings and Loans Association Incorporated, pili ni Joe na mag-apply ng kanyang loan. Sinabi nga ni Joe sa kanyang misis na nakikita niya na magiging maganda ang kalalabasan ng kanilang itatayong negosyo at lalago ito. Subalit walang mag-aakala na sa isang iglap, lahat ng plano ni Joe at ng kanyang pamilya ay maglalahong parang bula. Umaga ng July 1, 2026, nagpaalam ang pulis ni Joe sa kanyang misis upang magtungo sa Pagadian City
nasaan nga ang Armed Forces and Police Savings and Loans Association Incorporated. Si Joe ay sumakay sa kanyang motorsiklo, dala ang kanyang mga requirements para sa kanyang uutanging pera. Makalipas ang ilang oras sa pag-aantay, naaprobahan naman ang loan ni Joe. Agad din niyang winidraw ang pera na nagkakahalaga ng 214,000 pesos. Matapos makuha ang pera, dumaan siya saglit sa isang grocery store upang mamili ng ilang pangangailangan ng kanyang pamilya. Habang binabaybay ng pulis ang isang kalye sa Dumilanao bandang alas 5 ng hapon, bigla na lamang tinambangan si Joe ng isang riding in tandem at tinamaan sa iba't ibang parte ng katawan ng pulis. Nawala ng kontrol si Joe at nagpagewang-gewang hanggang sa tuluyan na siyang tumumba. Ayon sa mga saksi, agad nilang nilapitan ang kaawa-awang pulis matapos marinig ang sunod-sunod na putok ng baril. Tinulungan pa daw nila si Joe na tanggalin ang kanyang helmet at salamin dahil napansin nilang humihinga pa ito. Habang hinihintay ang ambulansya, kinausap daw nila si Joe na lumaban at huwag pumikit. At makalipas ang ilang minuto, maswerteng may dumaang isang doktor sa nangyaring insidente. Sinuri ng doktor si Joe subalit matapos ang ilang minuto, idineklara na ang pulis na wala ng buhay. Isang nakakapanlumungang tagpo ang dinatna ng mga kabalo ni Joe. Sa tabi ng kanyang motor nagkalat ang grocery na pinamili ng pinaslang na pulis na hindi na niya naibigay pa para sa kanyang pamilya. Agad na dumating ang SOCO team sa crime scene upang iproseso ang pinangyarihan ng krimen. Na-recover ng mga investigador ang 4 na basyo ng bala. Ang labi naman ni Joe ay dinala sa punerarya. Matapos kalkalin ang gamit ng biktima, dito na nalaman ng mga investigador na kapwa-pulis pala nila ang biktima. Walang saksi na kusang lumapit upang magbigay ng mahalagang impormasyon, kaya nanatiling pala sa isipan sa mga investigador ang motibo sa krimen. Pero nang buksan ng mga investigador ang compartment sa ilalim ng upuan ng motor ni Joe, agad na nagkaroon ng lead ang mga pulis. Sa compartment kasi, natagpuan nila ang isang pirasong papel tungkol sa cash loan na inaplayan ng biktima. Subalit kahit na ito ay approved, wala namang natagpuang malaking halaga ng pera ang mga investigador sa crime scene at nawawala din ang service firearm ng biktima at hindi naman tinangay ang kanyang motorsiklo. Kaya naman tiningnang anggulo ng mga investigador ang pang-hold up. Samantala, nakarating naman sa asawa ni Joe ang napakasamang balita. Halos mahimatay nga ang ginang nang nalaman na patay na ang kanyang mister. Ayon sa mga nagmamahal sa pulis na si Joe, wala silang alam na may kaaway ito na pwede niyang paghigantihan. Sapagkat si Joe ay kilalang responsableng pulis at mabuting tao. Bumuhos nga ang pakikiramay sa mga naiwan ng pulis na si Joe. Hustisya ang kanilang sigaw sa karumal-dumal na sinapit ng biktima. At sa pag-usad nga ng investigasyon, sinuri ng mga investigador ang iba't ibang kuha ng CCTV. Napukaw naman ang atensyon ng mga investigador sa isang larawan na kuha ng CCTV kung saan makikita ang isang nakaangkas na lalaking sakay ng motorsiklo. Nag-imbestiga din sila sa lending institution sa Pagadian City kung saan nanggaling si Joe bago ang nangyaring pamamaril. Hindi naging madali ang backtrack ng CCTV dahil nakatakip ang muka ng mga lalaking magkaangkas. Subalit wala pang 24 oras nang inanunsyo ng mga pulis na meron na silang 2 person of interest sa pagpaslang kay Joe. Pero hindi agad nila inilabas ang buong detalye hinggil sa mga hinihinalang sospek upang hindi makompromiso ang kanilang pagtugis sa mga ito. Ngunit bago pa man maaresto ang isang person of interest, tila inusig na siya ng kanyang konsensya at na-pressure nang na-realize niyang tugma sa kanyang mga ebidensya na nagtuturo na may kinalaman siya sa pagpaslang kay Joe. At ang nakakalungkot nga, ang suspect din pala ay isang pulis at alagad ng batas tulad ng biktimang si Joe. Siya ay kinilalang si Police Staff Sergeant Archie Basan, 33 years old. Si Archie ay may asawa at 2 mga anak. Ang biktima na si Joe at ang suspect na si Archie ay hindi magkatrabaho. Palit sila ay magkakilala at nagbabatian tuwing nagkakasalubong. Nagkasama na pala sina Archie at Joe sa isang seminar bilang mga pulis.
Marami nga ang nabigla nang nalaman na kabaro pa ni Joe ang walang awang pumaslang sa kanya. Pero bakit nga ba sinira ni Archie ang sinumpa niyang tungkulin? Sa interogasyon ng mga pulis kay Archie, sinabi nga ng pulis na ng July 1, tulad ni Joe, nagtungo din ito sa lending institution upang mangutang at mag-apply ng loan. Kwento pa ng suspect, sinamahan at tinuruan pa nga siya ni Joe kung paano mag-apply ng loan. Nang nalaman daw ni Archie na approve agad ang loan ni Joe, sinamahan pa niya itong mag-withdraw. Pinaniniwalaan na dito na nabuo ang masamang plano ng pulis laban sa kanyang kabaro. Teorya ng mga investigador, agad na kinontak ni Archie ang isa pang suspect upang hold upin si Joe at makuha ang malaking pera na kanyang daladala. Matapos mag-withdraw ni Joe ay nagkahiwalay na sila ni Archie. Pag-amin ni Archie, siya ang nagmamaneho ng motor na kanilang sinakyan ng isa pang suspect na si Saidi Tolentino Labajo na siyang tumayong gunman. Sakay ng motor, sinundan ni na Archie at Saidi si Joe at bigla na lamang nila itong inovertaken. At dito na nila pinagbabaril ng paulit-ulit si Joe. Bumaba ng motor si Archie para kunin ang bag ng biktima na naglalaman ng 200,000 pesos. Kinuha din ng dalawang suspect ang service firearm ng biktimang pulis. Ayon sa tagapagsalita ng Zamboanga del Sur Police Provincial Office, nang na-realize ng pulis na si Archie na siya ang isa sa mga tinuturing na person of interest, nagpasya na siyang lumapit sa kanyang station ship at umamin na sangkot nga siya sa pamamaril kay Joe. Napag-alaman din sa investigasyon na si Archie ang huling kasama ni Joe nang siya ay nag-withdraw ng 200,000 pesos. Hindi naman magkasama sa isang unit ang suspect at biktima, kaya walang posibilidad na may personal silang alitan. Nakuha mula sa mga sumukong suspect ang kanyang service firearm na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Matapos ang ballistic examination, tumugma ang bala ng mga baril ni Archie sa balang tumama at tumaslang kay Joe. Sa kasamang palad, hindi na na-recover pa ang 200,000 pesos na inutang pa ni Joe na naging mitya ng kanyang buhay. Napag-alaman din sa investigasyon na ang suspect na si Archie ay lubog pala sa malaking pagkakautang. Nagkaroon nga ng mga haka-haka ang mga netizen na baka lulong umano sa scatter o online gambling si Archie kaya hinold up niya ang kapwa niya pulis na si Joe. Itinuro naman ni Archie ang kanyang kasabwat kaya agad itong naaresto ng mga otoridad. Ang mga suspect na sina Archie at Saidi ay kinasuhan ng robbery with homicide. Sinampahan naman ang karagdagang kasong administrative si Archie na grave misconduct at conduct with unbecoming of a police officer. Agad ding ipinag-utos ang summary dismissal proceeding upang tuluyan at formal lang matanggal sa pagiging pulis ang suspect na si Archie. Samantala, bumisita naman sa buro ng pulis na si Joe ang acting regional director ng Police Regional Office 9 at ipinaabot ang kanyang taos-pusong pakikiramay sa naulilang pamilya. Binigyan ng opisyal ang pamilya ni Joe ng Posthumous Award, isang parangal para sa kanyang katapangan, dedikasyon at ang pinakamataas na sakripisyo para sa bayan. Naghatid din sila ng pinansyal na tulong para sa pinaslang na pulis. Sa kasalukuyan, sina Archie at Saidi ay nakakulong habang gumugulong ang kanilang kaso sa korte. Kung ikaw ang tatanungin, bakit kaya ganon mag-isip bilang pulis si Archie? Posible kaya na gaya nga ng sinasabi ng mga netizen na ang suspect na si Archie ay membro ng isang guy for hire group. Para naman sa ating ikalawang storya, tayo magtungo sa loob ng Regional Mobile Force Battalion Headquarters sa Camp Bagong Diwa. Sa loob nito, nagtapos ang buhay ng isang magiting na pulis sa kamay mismo ng kapwa niya pulis. At ang lahat ng ito ay dahil lamang umano sa love triangle. Mapagmahal na kapatid at mabait na anak. Ganyan ilarawan ang lalaking CPO-1 Mark Carlo Pasamba, 29 years old. Mula sa pagkabata, pangarap na talaga ni Mark ang magsuot ng asul na uniforme. Matapos mag-aral, nakamit na ni Mark ang kanyang pangarap at tuluyan ng naging ganap na pulis. Bagamat alam niya ang balakid na dala ng kanyang trabaho, ibinigay ni Mark ang lahat ng kanyang makakaya para sa sinumpaan niyang tungkulin. Si Mark ay kilala sa kanilang tahanan bilang isang mapagbiro at masayahing tao. Siya ang buhay ng bawat salo-salo sa pamilya. Sa tuwing uuwi siya mula sa kanyang duty,
Hinding-hindi niya nakakalimutan magdala ng paboritong pagkain ng kanyang nanay o mag-abot ng tulong sa kanyang mga kapatid. Para sa kanila, siya ang kanilang sandigan. Isang taong handang magsakripisyo para sa kaginhawaan ng kanilang pamilya. Launan, nagkaroon si Mark ng karelasyon na kanyang naging asawa. Mapagmahal at maalalahanin, ganyan ilalawan si Mark ng kanyang misis. Si Mark ay itinalaga sa 4th Mobile Force Company sa ilalim ng Regional Mobile Force Battalion. Sa unit na ito, nakatrabaho ni Mark ang isang babaeng pulis na tawagin na lang nating Ana. Si Ana ay asawa ni PO1 Carlos Alberto Alhama, 31 years old, na nakadestino naman sa ibang unit. At dahil sina Mark at Ana ay magkatrabaho, hindi maiiwasan na sila ay magkasama at madalas mag-usap. Subalit ang inosenteng tagpong ito ay unti-unti palang minamasama ng asawa ni Ana na si Carlos. Para kay Carlos, iba ang tinginan ni Mark at ng kanyang asawa, kaya nabuo sa kanyang isipan na tila may lihim na relasyon ng dalawa. At sa pagdaan nga ng mga araw, mas tumindi ang hinala ni Carlos hanggang sa tuluyan siyang nabulag ng sobrang selos at maling akala. November 17, 2018 ng umaga nang dumalo ang kapwa pulis na sina Mark at Carlos sa isang mandatory seminar sa loob ng kampo. Matapos ang morning formation at seminar, pabalik na sana si Mark sa kanyang unit nang bigla siyang harangin ni Carlos malapit sa tennis court ng kampo. Ayon sa mga saksi, galit na kinompronta at minura ni Carlos si Mark. Agad na binunot ni Carlos ang kanyang service firearm at pinagbabaril si Mark ng 3 beses sa itaas na bahagi ng kanyang katawan. Mabilis na rumesponde ang kanilang mga kapwa-pulis upang pigilan si Carlos. At agad nga nilang inaresto ang kapwa nila pulis. Habang ang biktima na si Mark ay isinugod naman sa pinakamalapit na hospital, ngunit siya ay idineklara ng wala ng buhay dahil sa mga tinamo niyang tama ng bala. Labis na ikinabigla nga ng mga katrabaho ni na Carlos at Mark ang pamamaril sa loob ng mismo ng kanilang kampo. Hindi naman matanggap ng asawa at pamilya ni Mark na pagpasok pala nito sa trabaho ay hindi na ito makakauwi pang buhay. Labis nga napighati ang kanilang naramdaman sapagkat kabaro pa mismo ni Mark ang tumapos sa buhay nito. Kinabukasan, formal nga ang tinanong ni dating NCRPO Chief Director Guillermo Elizar si Carlos kung bakit niya binaril ang kapwa niya pulis. Sumagot naman ng suspect at nanghingi nga ng tawad sa dating direktor. Ngunit ni Carlos, nagdilim umano ang kanyang paningin sa dami ng naririnig niyang kwento tungkol sa di umunoy na mamagitan sa kanyang misis at ng biktimang si Mark. At ayon kay Carlos, nakaramdam siya ng matinding selos at love triangle ang dahilan kaya niya pinaslang ang kanyang kabaro. Sinabi din niya na may lihim na relasyon umano si Mark at ang kanyang pulis na asawa. Pero wala siyang konkretong ebidensya na magpapatunay na ito ay may katotohanan. Base sa investigasyon, bago ang nangyaring krimen, nag-awol o absent without official leave na si Carlos ng 2 araw dahil sa labis na sama ng loob sa hinihinalang relasyon ng kanyang misis at ng biktimang si Mark. Hindi nga maiwasan ng dating police chief na ilabas ang kanyang galit at pagkadismaya. Naiwasan sana nga ang krimen na ito kung idinaan ito sa tamang proseso ng suspect. At November 19, 2018, nang formal nang sinampahan ng kasong murder si Carlos. Agad nga siyang tinanggal sa serbisyo at ikinulong. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang pwedeng maging dahilan o posibleng gawin para nga maiwasan ang mga ganitong insidente kung saan ang ilan sa mga pulis, ilan sa mga kapulisan ang nakakagawa pa mismo ng krimen. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!